Ayan, good morning po sa ating lahat. Sa mapagpalang umaga ngayong sa inyo. Tayo patuloy ngayon sa ating pag-aaral. Ito po ay patungkol po sa current event. Yan. Ano na ba ang pangyayari sa paligid natin? Base doon sa ating binasa, are we nearing in the end times? Or are we in the end times? Okay? Tayo muna ay magpasalamat, mag-pray sa Panginoon. Let us pray. Lord, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na kami po sama-sama upang pag-aaralan po ang iyong mga salita. Samahan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang magpaliwanag dito sa amin. Patuloy na pangunahan mo kami, Panginoon. Alisin mo yung mga hindrances na hindi namin maintindihan ang iyong mga salita, Panginoon. O banal na Espiritu, kayo po ang manguna, magpala sa bawat isa. Lalo na, Panginoon, yung mga nanonood online, kayo po ang magpala sa kanila. Salamat po, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong banal na dugo, ang sarili ko makita, kundi ang iyong mga salita po lamang. Salamat po, Panginoon. Just pray. Amen. No? So, as I said kanina, nung binasa natin, yung Matthew 24, medyo mayroon tayo doon, mga hindi nakikita na nangyayari sa paligid natin. Ayan. Yun, isa yun sa mga Alright, so, yung previous, natin, pinag-aaralan, patungkol nga po sa mga ganung bagay, no? At balikan natin, no? Yung Matthew 24, verse 3. Sabi riyan, as Jesus was sitting on the Mount Olives, the disciples came him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming? So, ang Panginoon ay pinapangaral niya dyan kasi yung taas dyan ay tinanong siya, nakita niyo ba itong templo na ito? So, kailan ba, Panginoon? Sabi niya kasi mawawasak yan, mawawarak yan. So, may tanong siya dyan, dalawa, what will be the sign of your coming and the end of the age? Diba? Yung sign ng kanyang coming, yung lagi natin, di naman natin sinasabi kasi sabi ng September, babalik ang Panginoon. Di ba? Makikita niyo sa internet. Pero ano na ngayon? Pero di pa naman natapos yung September. Di ba? Ano lang ang pinapakita ng Panginoon? Yung sign ng kanyang pagdating. Di ba? Yun yung ating And currently, ang sabi doon sa verse 6, 24 verse 6, you will hear of wars, rumors of wars, but to see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Ang sabi sa 27, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, there will be famines and earthquakes in various places. So all these things are happening. Currently, may slide sa ata ako dyan. Ito po ay binomba ng Israeli o Israelites, yung pong Qatar. Gawa nung doon nakatira yung leader ng Hamas. So yan ay malaking yan. Hindi po pwedeng hindi yan gaganti. Kasi may kasunduan. Kung tutusin nyo yung Qatar, hindi naman talaga yan kumbaga kalaban or nang-engage ng gera. Kaya lang, kumbaga at hindi po pwedeng yan. Doon nakatira, yung inatake nila. And currently, yung Russia, inatake naman ng Poland. Yung kanilang drone ay pumunta sa airspace ng Poland at yun ay kanilang inatake. So yung war na sinasabi ay very imminent yan. Nandiyan na, nakikita na natin. At isa,
ito ang medyo talagang ang US po ay nagre-ready na sa kanilang gagawin. Ang sabi doon sa balita, Higgs orders rare urgent meeting of hundreds of general. There are about 800 generals na pinapunta nila sa Virginia para pag-usapan. May pag-uusapan sila. Hindi sinabi kung ano ang kanilang pag-uusapan, pero ang alangan naman sila mag-meeting lang ng ganyan. Can you imagine, 800 generals, tinawag nila, naka-assign yan sa iba't ibang military base sa buong mundo. So yun yung sinasabi ng Matthew 24, rumors of war, naririyan na yan. But isa sa mga hindi natin napapansin ito, Matthew 24 verse 12. Because of the increase of wickedness and the love of most will grow cold. Yun po yung sinasabi sa binasa natin kanina. The character of human being in the end times. Nasabi po doon sa Timothy. 2 Timothy 3 verse 1, yung pong binasa natin kanina, mark this, there will be terrible times in the last days. Ano yung ibig sabihin ng terrible time? Nakakatakot? Panganib? Isa-isahin natin. Ano ba yung mga karakteristik ng tao? Nakikita ba natin to na mayroon na? Yan. Ang title po ng pag-usapan natin ngayong umaga, The Danger of the Last Days. The Danger of the Last Days. What are the characteristic of people in the last days? Ano ba yung mga karakteristik? Mayroon ba tayong ganitong karakteristik? Number 1, people will be lovers of themselves. People are lovers of themselves. Ibig sabihin, yung pangyayari sa pangyayari sa huling araw na sinasabi ng Bible, ang karakteristik ng tao will be against doon sa tinuturo ng Biblia. That's why it's called Antichrist. Against the word or against kay Christ. Pero ang sabi ng Biblia, di ba? James 2 verse 8, if you really keep the royal law found in the Scripture, love your neighbors as yourself, you are not doing right. You are doing right. So, hindi lang lovers of themselves, but also loving your neighbor. Pakisabi nga sa katabi mo, love your neighbors. Kasi yun ang utos ng Panginoon. Di ba? Love your neighbors as yourself. Hindi yung sarili mo muna. Di ba? Baliktad. So yung pangyayari sa, sabi dyan, sa huling araw, ayan. Ang sabi sa Philippians 2 verse 4, each of you should not look only for your own interest. Philippians 2 verse 4. Each of you should not look only for your own interest, but also for the interest of others. So darating ang araw, kung hindi pa naman tayo nga sa end times, na wala nang pakialaman. Survival, ang tawag. Siyempre, unahin mo si sarili mo kaysa sa iba. Di ba? Ayan. Pangalawa, 20 po ito. Nga characters, pag titingnan nyo dyan sa Lovers of money. Very hot issue. Lovers
of money. Ang sabi ron sa 5, no? Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong mag-akala na ang reliyon ay paraan ng pagyaman. So one of those characteristic na binabanggit dyan ay dahil sa gusto nilang kumita, ginagawa nilang negosyo ang relihiyon. Diba? Bukod sa gobyerno, ang sabi ni Paul kay Timothy, ito yung mga palatandaan sa huling araw. Dahil sa sobrang greediness ng tao, na nakikita nila na ang reliyon ay negosyo. Which is happening. Tama ba? Kami lang atang... Di ba? Lovers of money or covetousness. Ang sabi sa Proverbs 28 verse 25, ang taong gahaman ay lumikha ng kaguluhan. Kaya nagkakagulo na tayo. Dahil sa sobrang gahaman. At isa rin yun sa mga palatandaan na malapit na dumating ang Panginoon. Recently, nagkaroon ng rally. Tama ba? Sa atin, saan ba? Sa iba't ibang dako, sa Nepal, sa Indonesia. Ano ba yun sa Europe? Anong lugar yon? Na sila'y France. Sa France. Di ba? Binalak nila talaga yung kalsada. Di ba? Sa atin, kailan yun? Nung linggo. Gusto namin sana pumunta kaso pinagbawalan kami ni Kuya Ernesto. Ano ang sigaw nila? Pababae ng presyo ng kwek-kwek. Di ba? Magrarally sana ako, sabihin ko sana pababae ng presyo ng speaker. Di ba? So, yun nga, no? Minsan din natin napapansin itong mga karakteristik na ito, no? Lovers of money. Increasing wickedness. Greediness. Pero ang sabi ng Biblia, ang sabi sa Hebrews 13 verse 5, keep your lives free from the love of money. Diba? Ano daw susi ng keeping yourself from the love of money? Be content with what you have because God has said, never will I leave you, never I forsake you. Greediness. Pag sinabi kasi, hindi naman masama yung kumita ka ng pera, but yung dapat in the context na moral, no? Hindi yung nandadaya ka. Di ba? Nanlalamang ka. Di ba? Isipin nyo, 3 times a week nagdi-deliver ng pera. Basura. Di ba? Isipin nyo yun. Baka pwede namang sa address na. Libre ang malaking tambakan namin dito ng basura. Grabe, no? Grabe ang tao. Sobra. Di ba? Buti na lang na-expose yung mga ganong bagay. Alright, number 3. Mayabang. Yan, pakibaba. Meron pa. Boastful. Sabi rin yan. Those who love themselves will continue brag about themselves.
Pinagyayabang nila yung payong nila. Money. Di ba? Ang mahirap lang, kaya lang hindi galing sa malinis na paraan. Nagyayabangan pa yan, mga kaibigan, ano? Di ba? Achievements. Kaya lang yung achievements kasi nila, hindi naman sa kanila, di ba? Galing sa masama. Ang sabi ng James 4 verse 16, subalit ngayon, nagmamalaki kayo sa inyong kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kahit na yan ay galing sa mabuting paraan, hindi ka dapat nagmayabang. Why? Kasi galing naman yan sa Diyos, hindi naman galing sa iyo. Di ba? Sabi natin lagi na binabasa sa Deuteronomy na God's give you the ability to produce wealth. Kung mayroon man tayong ipagmamayabang, dapat ay pagmalatkin natin ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Kayabangan. Di ba? Psalms 49 verse 6, ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan, ipinaghahambog ang kasaganaan ng kanilang mga kayamanan. Di ba? Yun, sabi ko kanina, 1 Corinthians 1:31. Upang ayon sa nasulat, ang ipagmalaki ay ipagmalaki ang Panginoong Hesus. Number 4. 20 po ito. Bilisan natin. Proud or arrogant. Pride. Ang tawag dyan, pride. Pride is the internal motivation that leads to people to brag. People will think higher of themselves than they should. Di ba? Binagmayabang. Nagmamataas. Di ba? Ang sabi riyan sa Psalm 16 verse 18, ang magmamataas ay nauna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. Di ba? Kapag ikaw ay, ang sabi sa James, kapag ikaw ay nagmamataas, ay binababa ng Panginoon. Di ba? God opposes the proud, give grace to the humble. So ito yung mga karakteristik na nakikita natin na binabanggit ni Paul kay James na during this time or during the end times, ito yung lumalabas na karakteristik na mayroon ang tao. Panglima, abusive. Abusive. They will blaspheme others and God. So, isinisisi yung pangyayari sa paligid natin, which is kagagawan din naman niya, isinisisi sa iba. Di ba? Ang sabi sa Proverbs 19 verse 3, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili pagkatapos kayawi ang bagsak ng sisi. Nakita niyo yung picture? Pinuputol niya ang sanga na nakaupo siya tapos isisi niya sa Diyos. Kung di ka pa naman, Di ba? During tribulation, di ba? Naalala niyo in Revelations 16 verse 9, na lahat ng tao ay pinaparusahan ng Diyos. Di ba? Nagtatago sila sa caves. Gusto nilang mamatay, ngunit wala ang kamatayan. So, ang ginawa nila, imbis na magsisi, or humingi ng tawad sa Panginoon, ang ginawa nila? They curse God. Di ba? Sinisi nila ang Diyos. Alright? Number 6. Ito, very prominent to sa atin. Disobedience to parents.
Matagal na pala ang last days. Noon pa. Kasi nangyayari na sa atin to eh. Disobedience to parents. Suwail sa mga magulang. Dahil nga, ang karakteristik ng tao ay ang sarili lamang niya ang kanyang mamahalin, normal na hindi niya mahalin ang kanyang mga magulang kung susuway siya sa magulang. At pag sinuway mo ang magulang, definitely susuwayin mo yung teacher mo, susuwayin mo yung gobyerno. Kasi nga, sa pamilya mo, sinusuway mo na ang parents mo. Di ba naalala niyo yung teacher na binaril dahil bumagsak sa exam? Di ba? Bigat ng panahon natin ngayon. Mabigat. Di ba? Talagang kakaiba. Next, ungrateful. Right? Ano sabi dyan? Matthew 15 verse 4, For God said, Honor your father and mother, and anyone curse his father or mother must be put to death. So yun ang utos niya. Pero darating ang oras, ang panahon na hindi na ganun ang mangyayari. Number 7, ungrateful or unthankful or lack of appreciation. Mayroon ba tayong karakter na ganon? Na ganito? Medyo lang, ungrateful. Ang sabi sa Romans 1 verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, sila ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanila ang mga pangangatwiran, ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. So maliwanag, through His creation na may Diyos, pero hindi nila pinapasalamatan ng Diyos. Iba ang kanilang sinasamba. Di ba? Hindi marunong magpasalamat. Right? Tutok lang po kayo dyan sa 1 Timothy, ay 2 Timothy. Nandiyan po ang ating teksto. No? Hindi po tayo aalis dyan. Isa-isahin po natin yung karakteristik na yan. 2 Timothy 3, Godliness in the last days. 1 hanggang 5. Tutok nyo lang yung Bible niya dyan. Isa-isahin natin yan. Next, unholy. Love of self will lead to people not to respect or fear God or hindi marunong rumispita sa Diyos. Walang reverence sa Diyos. There is no fear of God before their eyes. Walang takot sa Diyos. Di ba? Kumbaga, pag gumawa sila ng kalokohan, normal yun sa kanila. Di ba? Yan daw ay SOP. Walang takot sa Diyos. Standard. Yun ang standard nila. Di ba? Yan po ay embedded na pala sa sistema ng DPWH. Matagal ng panahon. Naka-embed na sa kanila. At based doon sa pag-aaral, gumawa talaga sila ng sistema. So, can you imagine? Ilang taon na yan. Kaya lang, ngayon lang na-discover why. Sobrang greed. Sobra-sobra. 5%. Ngayon naging 45, 25. Kasi hindi nahuhuli eh. Pwede pala. Diba?
At ang ano nila, kanya-kanya kuha sila ng witness. Kumbaga sinong magaling ang halatang may kuntsabahan talaga. Nagtatakipan. Unloving. Sa King James, ang ginamit po niya ay without natural affection. Without family affection. Yun po ang pagkasalin sa King James, no? Unloving. Sabi dyan, brother will betray brothers to death, and father his child, children will rebel against their parents, and have them put to death. Mag-aaway-away. Parents neglect their children, pinababayaan yung kanilang mga anak. Diba? Sa ibang bansa, bata pa lang, pinapatay na, ina-abort na. Based doon sa Google, no? There are about 100 countries that abortion is allowed. 100 countries. So, ganun ka, legal sa kanila. Diba? Ganun ka tindi na ang panahon natin ngayon. Kumbaga, yung pong sinabi ni Paul na ito yung mangyayari, it is more meaningful today than sinulat po yun. Kasi nga, kumbaga, yung pangyayari sa paligid natin ay grabe. Sobra-sobra na. Next. Ano ba ang basa dito? Trust breaker? Truth breakers? Ano ba yung trust breakers? Ang sabi ng dictionary, someone who violates a treaty, a covenant, or an agreement. Meaning, breaking promises or commitment. Ayan. Wala kang isang salita. Nung mag-eleksyon, lahat ng pangako mo ay iahon ko ang Pilipinas sa kahirapan. Wala kang isang salita. Di ba? Nabudol mo ang buong Pilipinas. Wala kang commitment. Di ba? Nabudol tayong lahat. See? Ganun talaga sila. Gumagawa sila ng paraan para makapwesto. Ngayon pa lang ay nagsisiraan na kasi malapit na naman ang eleksyon sa 2028. Kanya-kanyang gawa ng paraan para linisin ang kanilang mga pangalan. Ang sabi ng iba, buti nga na-discover ngayon. Di ba? Pero, you are a part of it. Di ba? Ang sabi sa Romans 1:31, mga hangal, mga hindi tapat sa kanilang mga pangako, hindi mapagmahal, mga walang awa. Mga walang awa sa mga Filipino people. Di ba? Dapat na inilagay dapat yun sa education na sana ang nursing libre na lang. Di ba? Grabe. Next. False accusers.
Ano ba yung false accuser? Nagsasabi ka ng mali sa iba. Alam niyo po yung salitang accuser, ang kanya palang pag binasa mo kanyang meaning ay diabolos. Pag tinignan niya yung salitang accuser, diabolos. Ano yung diabolos? Diablo. The devil is the accuser. Kaya pag nag-accuse ka ng iba na wala namang kasalanan, ano tawag sa'yo? Your father is the devil. Why? He is a liar. And from the very beginning, ganyan ang kanyang karakter, magsinungaling. Di ba, sabi sa John na as a revelation na wala siyang ginawa kundi mag-accuse sa mga saints. Sumbong ng sumbong. False accusers. Ang sabi riyan, sa 2 Peter 3 verse 3, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak. Yung accuser pala, yung manlilibak. Ano ba yung manlilibak? Ano yung manlilibak? Sa Bisaya, naintindihan ni Nanay, ano na yan? Mama Bet, manlilibak. Libakira, himantayon. You see bad things at the back of the other people. Ibig sabihin, nagchichismis. Marites. That's manlilibak in Bisaya. Manlilibak. Comment ka ng comment. Alright? Dapat ninyong malaman ito na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak na manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Naninira ka ng tao, ibig sabihin. Sinisiraan mga isang tao. That's libakira and himantayon. Yan. Pero ang sabi ng Biblia, mind your own business. Dapat binabantayan mo yung sarili mo, hindi yung iba. Next, without self-control. People lack of power to discipline themselves. They will control by their enjoyment, desires, ang lahat ng sobra. Ano ibig sabihin nito? Overeating. Oversleeping. Over video games. Over social media. Last days na nga tayo. Nasa huling araw na tayo kasi nangyayari na ito eh. Over shopping. Drug overdose. Yan. Cigarettes. Pornography. Yan, mabigat. Sabi sa 2 Peter 2 verse 14, with eyes full of adultery, never stop sinning. Deciduous, the unstable, they are experts. Wow. Experts in greed. Minaster na talaga nila yung greediness na hindi mahalata. Ang mabigat doon ay sinumpa sila. Sabi, an accursed brood. Namamaster pala yun. Di ba, yung nakalagay sa yung mga memes na bagong school na bukas. DPWH. Mabigat. Major in flood control. So, ganun ka bigat ang ating, ang panahon natin ngayon. Kaya sabi nga, yung mga mayaman, yung sobrang yung mayaman, yung mahirap lalo ng gihirap. Anong reason daw? Dahil tamad. Karakter. Ang karakter.
Di ba? Ang sabi ni, unthinkable. Di ba? Yan, sabi diyan sa Jude 1 verse 10, yet these men speak abusively against whatever they do not understand, and what things they do not understand by instinct, like reasoning animals. These are very things that destroy them. Di ba? Ganun talaga pag naghahari sa atin ang greediness, di ba? Parang animal instinct yan na kahit yung mga aso, di ba, pag nag-aagawan sa pagkain, talagang nipaglalaban nila yan. Huwag mong hagisan ng pagkain sa gitna. Tsak na mag-aawa yan. Di ba? Sa mabigat, no? Fierce, brutal, savage, violent. Di ba, narinig natin yan sa Sa ML, savage attack. Savage attack. Di ba? Yan, mabigat. Next, not lovers of the good. Not lovers of the good. Or oppose what is good. Di ba? Oppose what is good. Ang sabi sa Timothy 4 verse 3, the time will come when men will not put up with sound doctrines. Instead, suit their own desires. They will gather around them a great numbers of teachers to say what their itching ears want to hear. Diba? Yun ang gusto nilang marinig. There will be a time, masabi sa Paul, they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Ito yung mabigat. Sa Isaiah 59 verse 15. Sabi riyan, yes, truth is gone. Anyone who renounces evil is attacked. The Lord looks on what's displeased to find what's no justice. If you stand for the truth, you will be assassinated. If you will speak the truth, you will be attacked. Nangyayari na ba yon? Anyone who renounces evil will be attacked. Di ba pag sinabi mong abortion is evil, makipagtalo sa yan sa'yo. Because wala nang truth sa kanila. Ang truth nila is yung ginagawa nila. It's thereby their definition. Wala nang standard. Kaya nga, pag tumayo ka sa katotohanan, anong gagawin sa'yo? You will be ridiculed. You will be attacked. Di ba? Ganon ka dangerous na ang ating paligid. Di ba? Ito mabigat. Traitor. Treacherous. Traidor. Di ba? They won't keep their promises. The only commitment they will keep is to their pursuit of happiness. Di ba? Betrayal. Betrayal of public trust. Alright? Ang sabi sa Psalms 41 verse 9, lubos akong magtitiwala sa tapat kong kaibigan. Kasalo ko pa ko siya sa tuwing at sa anuman ay karamay. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kaaway. That's politics. Kung saan yung malakas, doon ka kumakampi. Pag sa tingin mo ay mahina, sinisiraan mo na. Diba? Nagtatraidura na kayo.
Di ba? Nakita nyo ba yung mga witness? Dinidinay na yung sarili nila na ginawa nila ito. Pero magkasama sila. Sabi, binilhan ng sasakyan. Di, binigay sa akin yan. So sila nagsisiraan. Para lang makaiwas or madinay, no? Ang tawag ito, madaling gawin ay aminin talaga. It will be beneficial sa sarili natin. Total, ginawa mo naman yan eh. Aminin mo na lang. Gagaan pa ang kalooban mo, gagaan pa ang sentensya sa'yo. Di ba? Wala. Lahat kasi pag umamin ka, lahat yan damay. Senador, saka congressman. Di ba? Lahat yan, gagawa sila ng paraan para takpan. Di ba? Lahat yan ay gagawa. Pero nakikita nyo naman. Buti nga ngayon, may internet na kasi dati namamanipula eh. Kasi hindi mo nakikita. Ngayon, sabi nga, di ba? Dati daw, ang 100, pag bumili ka sa palengke, marami kang nabibili. Pero ngayon, konti na lang. Kasi may CCTV na. Di ba? So yun. Kahit na may ginawa kang kabulastugan, mayroong CCTV, makikita at makikita ka. Alright? Next. Rash or reckless. Ayan. Treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than the lovers of God. Sa Tagalog, ang kanya pong salin, matigas ang ulo. Matigas ba ang ulo natin? Sometimes. Reckless, matigas ang ulo. Palalo, maibigin sa kalayawan. Sa halip na maibigin sa Diyos, matigas ang ulo. Di ba? Pag inuutusan ka, tika lang. Wait lang. Umaatake pa. Yung generation natin, di ba? Sila, parents, sila ang intindihin mo. Dati, ang iniintindi ng mga anak, yung mga nanay, pag yan ay sumigaw, yari ka na. Ikaw na ang umintindi sa kanila, tiki lang, umaatake pa. Di ba? Tayo, takot tayo sa sit-sit ng magulang natin eh. Nagkandara pa tayong umuwi ka agad. Di ba? Ang panahon natin ngayon, di na. Ikaw na ang mag-aantay sa kanila. Ikaw na ang intindi. Kaya nga, utos mo, gawa mo. Mas maigi pa yung gumawa kaysa wala ka pang Alright? Number 17, dalawa na lang. Tatlo na. Conceited. Ayan. Pop up, pride. Pop up with pride. Self-important. Ayan. Self-important. Sabi yan. They will be betray their friends, be reckless, be pop up with pride and pleasure rather than with God. Ano bang tawag dito? Sa pinakamababa na salita. Pop up with or self-important. Meron tayong term nito eh. Pa-importante. Yan. Ang tawag dito ni Pastor Premadu.
Di ba? Yan. Next, lovers of pleasures rather than lovers of God. Lovers of pleasures than lovers of God. Sabi sa Romans 6 verse 18, ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo ng ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamamagitan ng kanilang maganda at matatamis na pangungusap, inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Yan. Tayo ay madaling maligaw kasi naniniwala agad tayo eh. Di ba? Di ba? May mga pangako na talaga naman akala mo mangyayari. Di ba? Pero may hidden agenda pala. Sabi riyan, makasariling hangarin. Mayroon ka palang intensyon na masama. Di ba? Ginagawa mo lahat para mapaniwala mo yung iba. Alright? Ito, last one. Maintain the outward appearance of religion. Sabi dyan, having a form of godliness but denying its power, having nothing to do with them. Ano ibig sabihin nito? Sa church po ito, sa loob po ito ng church. Na makikita mo na, doon? Sobrang reliyoso. Ayan. But denying its power. Ibig sabihin, walang pagbabago sa sarili niya. Di ba? Makikita mo talaga na talagang siya, reliyoso. Pero, talagang walang pagbabago, walang, di ba? Anong payo ng Biblia sa atin? Lumayo ka rin sa mga ito. So, ibig sabihin, layuan mo ang mga bagay na ganon. Di ba? So, these are the characters na sinasabi diyan sa 2 Timothy 3 na kung saan makikita mo during the last days. So, ano na ba to? Nangyayari na ba sa paligid natin? Are the rampant sa paligid natin? So, isa sa mga sign ang mga bagay na ito. Ang tawag doon ang sabi doon sa Matthew 24 verse 12, sobrang kasamaan. Ngayon ang gagawin natin. Mag-rally tayo. So knowing that this character, ang sabi doon sa binasa natin kanina, 2 Timothy 3 verse 5, anong gagawin natin? Lumayo ka sa mga taong ito. Di ba? Ang sabi sa 1 Thessalonians verse 5:22, layuan ninyo ang mga bawat anyo ng kasamaan. So don't associate with these people na ganito. Anong gagawin natin? Ephesians 5 verse 11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi iyon ilantad ang mga ito. So paano ba natin ilantad to? During the Old Testament, kinoconfront nila yung hari. King David was confronted by prophet, sino yun? Nathan. Because of her sin doon kay Bathsheba. John the Baptist confronted, sino yun? Yung si Salome? Yung tatay ni Salome? Dahil sa kanyang, yung asawa niya ay may asawa. Di ba? At yun ang dahilan ng kanyang kamatayan kasi hininging regalo. So layuan, ilantad, expose them. Paano natin sila i-expose?
Mag-rally tayo. Prayer rally. Alright? Ang sabi ng Timothy, 2 Timothy 2 verse 1, ang sabi doon, urge then first of all that request prayers and petition thanksgiving are made for everyone. So manalangin. Panalangin. Kaya lang parang walang effect yung panalangin eh, no? Pag ganito ang ipapanalangin mo, pambira. Nagpasasa kayo, tapos papanalangin pa kayo. Di ba? Parang ang gusto mo mangyari, yung wish ni Cara David eh. Pangatlo natin gagawin, preach the word. Sabi sa 2 Timothy 4 verse 2, preach the word. Be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Ang sabi sa 3:4, the time will come when not be put up the sound doctrine instead, but their own desires. They will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. So ipinalangin, no? Ipanalangin nating bansa na tanggalin ng Panginoon yung mga sobrang corrupt. Naduman ako dun sa Ayala Alabang. Sabi ko, bakit kaya itong bahay na to balot na balot, binalutan ng kulay puti? Yung pala, bahay pala ni Saldi ko yun. Sabi ka, bakit kaya? Yung pala sa mga balita, pinapakita na talagang binabalutan. Sabi ko, bakit kaya ito nung... May kliyente ako dun sa Ayala Alabang, Batangas area, yung Batangas Street. Balot na balot. Yung pala politiko may-ari. Una personal level, anong gagawin natin? Una personal level. Ang sabi po sa 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourself as whether you are in faith. Test yourself. Do you not know yourself that Jesus Christ is in you unless indeed you are disqualified? Examine yourself. On a personal level, examine yourselves. Kung nasa papananampalataya pa ba tayo? Dahil nga, alam natin na malapit na dumating ang Panginoon, ano dapat ang gagawin natin? Magbalik loob sa Kanya. Di ba? Magpakabait ka na. Sumunod ka na sa magulang mo. Huwag matigas ang ulo. Tama ba? Malapit na dumating ang Panginoon, magbago ka na. Maglingkod ka na, mag-share ka na ng salita ng Diyos. Lalo na sa family mo. Kung hindi mo kaya, invite mo kami sa tahanan nyo. Kami gagawa. Kung hindi mo kaya silang invite dito para makarinig ng Ebanghelyo, invite nyo kami. Kahit wag na kayong magpakape. Tubig lang kasi mga diabetes namin. Tubig lang, okay na. Wala lang asukal. Hindi nga, maging seryoso tayo. Naging imagine nyo ba, ma-attempt nyo ba na kayo lang ang ligtas? Hindi ko naman na dalhin nyo sila dito. Ang importante, mabahaginan sila ng salita ng Diyos. Sapagkat sisingilin ng Diyos ang bawat kaluluwa na hindi natin binagahinan, lalo na ang family natin. We will be accountable for them. Imagine, naatim nyo ba na makikita nyo yung magulang nyo, yung kapatid nyo, yung tatay nyo, napahirapan doon sa impyerno?
Di ba? Ikaw saved, yes. Pero how about the others? How about your family? How about your friends? Your loved ones? The time is ticking. At talagang malapit na tayo doon. Di ba? Nasabi sa Matthew 7:21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven." Bilang mga Kristiyano, sinusunod ba natin ang kalooban ng Panginoon? Doon mo malalaman kung talagang ligtas ka. Mayroon ka bang desires na mamuhay ng maayos? Mayroon ka bang desires na magbasa ng salita ng Diyos? Mayroon ka bang desires na ibahagi ang salita ng Diyos? Do we love God? Ang sabi ng Biblia, if we love God, we should obey His commandments. And one of those commandments is to preach the gospel to your family. Do we love His words? Are we obeying Him? Are we decreasing in sin? Are we growing in righteousness? Ang sabi ng Biblia sa John, 1 John 3 verse 6 hanggang 10, pakibuksan po, di ko po ata na ilagay dyan. Ang nanatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakita ni nakakilala sa kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng mga kasalanan ng dyablo at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang sabi sa 9, tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaring magpapatuloy sa pagkakasala. Sa 10, dito makilala kung sino ang mga anak niya, anak ng Diyos, at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanya, kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang sabi riyan, hindi dapat nagpapatuloy sa pagkakasala o hindi gumagawa ng kasalanan o ayaw niyang ang kasalanan. That's masasabi mo na ako'y ligtas. I have the desires na sundin ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Ang mahalaga sa atin yung mga kaluluwa, lalo na yung family na kasama mo. Pray for them. Na baguhin yung kanilang puso. Lumambot ang kanilang mga puso. Diba? Magkaroon tayo ng concern. Huwag na tayong lumayo sa pamilya na lang natin. Diba? Yun ang magagawa natin na pinakamaganda. Diba? Na nawa gumawa ng paraan ng Panginoon. Di ba?
alam ng Panginoon or mahal ng Panginoon ang family natin. Tama ba? At ayaw ng Panginoon na mapahamak sila. Gaya ng nasasabi sa Biblia, na gusto ng Panginoon ay maligtas ang lahat. But dapat mayroon tayong gawin. Kasi ang paraan ng kaligtasan, they need to hear the gospel. Di ba? They need to hear the gospel. Ephesians, ano nga yung verse na yun? 1:13 ba yun? Tama ba? Ano nakalagay sa Ephesians 1:13? Ang sabi roon, Ephesians 1:13, sa Kanya, kayo rin naman ay narinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. At kayo na sumampalataya sa Kanya, ay tinatakan ng pangakong ng banal na Espiritu. So they need to hear the gospel. After you heard, sabi dyan, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, having believed. Di ba? Ang sabi ng Romans, yung paborito nating verse, yung life verse ng LSBC, ano ngayon? Romans 1 verse 16. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Kailangan nila marinig ang ebanghelyo. How can they believe kung hindi na narinig ang ebanghelyo? How can they hear when no one preach? At ikaw yun sa family mo. Sabi riyan. So, anong gagawin natin? Mag-schedule tayo ng Bible study sa kanya-kanyang pamilya. Okay ba yun? Magano tayo, family evangelism. Di nga, seryoso. Sabi ni Pastor, pupunta daw sila dito. Pag pumayag, di okay. Pag hindi, wala tayong magagawa. Sa mga tatay kami, titira. Sa mga kabataan, kayo. Mga YP, okay ba yan? Si Pastor Ninyo. Si Pastor Michael. Si Pastor Timo, ayan. Kayo ang susunod na henerasyon eh. Di ba? Dapat masigasig tayo pagdating sa gawain ng Panginoon. Huwag na tayong lumayo, dito na lang, no? Family, Bible study. O kaya mamaya magdala kayo ng ang sagot, mayroon pa nang? Dami pa. Ibig sabihin, hindi tayo nagbabahagi kasi madami pa. 200 yung binili ko. Bit-bit kayo mamaya. Pinabibigay ni Pastor. Basahin nyo raw. Pag hindi mo naintindihan, tawagin ko si Pastor. Ganong diskarte. Siya daw magpapaliwanag. Kasi blanco yun eh. Huwag niyong turuan para hindi talaga maintindihan. Para makapunta kami sa inyo. At makapagkape. You see? Yun lang ang magagawa natin talaga. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Pagdating ng araw, pag humarap sila sa Panginoon, hindi sinabi nung anak ko na mayroon palang ganito So, walang sisihan. Alright? Okay ba yan? Sino ang mauna? Yeah. Di nga. Yun ang commitment natin sa iglesia. Open kami dyan. Alright? Sige, tayo manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat po sa paalala sa amin na ang inyong pong pagdating ay nalalapit na, Panginoon, because
buat nangyari sa paligid namin. Panginoon, ang concern po namin ay aming mga sarili, ang pamilya namin, Panginoon, nawa, na may pagkakataon, Panginoon, na maibahagi namin ang inyong mga salita sa kanila. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa, ang iyong iglesia, ang bawat member nito, Panginoon, na ma-reach out po, Panginoon, na mabahaginan po ang aming pamilya. Kasi, Panginoon, talagang ang iyong pagdating ay, sabi po, even at the doors na, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ikaw po magpala. Nawa ang mga salita nito, Panginoon, ay alagaan mo sa aming puso't isipan, na patuloy po magkaroon kami ng concern sa bawat isa at sa bawat po pamilya namin. Salamat po. Tasama dalangin sa matamay sa pangalan po ni Jesus. Amen. God bless everyone.